Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may mga bagay kang pinupunuan na pagkukulang sa mga taong mahal mo. Ginagawa mo yung makakaya mo para maibigay kung ano yung tungkulin mo, kung ano yung pagmamahal na kaya mo sa bawat sitwasyon na nangyayari or dumarating sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, meron ditong darating na success, victory para sa'yo. Some of you, may celebration or unti-unti nang nagiging maganda yung pasok ng mga ginagawa mo na pagsusumikap sa buhay mo. Andun yung may mga kailangan ka dito na desisyon na gawin or harapin. Ilang beses ka mang nasaktan, nadapa, babangon ka pa rin. Hindi ka basta-basta magpapatalo sa kahit anong pagsubok na dumating or dumaan sa buhay mo. Some of you, natuto ka na bigyan ng wall yung puso mo sa mga taong nakasakit sa'yo. You're trying to balance yung mga dumarating sa buhay mo. Kailangan mong habaan yung pasensya mo, huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. And some of you, nakikita ko na darating din yung blessing or swerte sa buhay mo. Andun yung pagsusumikap mo sa bawat pinapasok mong trabaho or pinagkakabisihan mo. Gagawa ka palagi ng paraan para mag-success dun sa mga goal mo sa buhay. Kung ano yung nagpapasaya sa puso mo, yun yung palagi mong sinusunod. Kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo, yun yung gagawin mo. Marami kang pagsubok na pinagdaanan pero hindi ka basta-basta bibitaw. Gagawa ka ng paraan para makalagpas or makaalis dun sa kinalalagyan mo na suliranin or pinagdadaanan mo. Meron ditong reunion or reconciliation na darating. Some of you, you need to enjoy life. Kailangan mo rin na bigyan ng panahon yung sarili mo para lumabas, makipagkita sa kaibigan or sa pamilya mo. Some of you, mayroon dito na i-enjoy mo na oras para sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Six of Wands, Strength and the Hierophant. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, gagawa ka ng paraan para makaalis doon. Hindi ka basta-basta susuko or bibigay agad-agad. Gagawin mo yung makakaya mo. Kung ano yung goal na gusto mo, kailangan na para sa'yo maabot mo yun. And kung nakalaan sa'yo, ibibigay talaga yun sa'yo. Kasi nakikita ko na makukuha at makukuha mo rin kung ano yung gusto mo sa buhay. Clarify natin ang Nine of Wands, Eight of Swords and Knight of Swords. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo. And unti-unting magkakaroon ng linaw yan. Makakaalis ka rin dyan. And gagawin mo na bumangon uli kung ano yung nangyari before na failure. Yun yung magbibigay ng aral sa'yo. Matututo at matututo ka sa mga pinagdaanan mo. Some of you, pinagdaanan mo sa buhay, iyon yung nagpatibay sa'yo para
malagpasan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Knight of Wands, the Hermit, and the Hangman. May mga naaalala ka pa rin sa nakaraan. And meron ka ditong kailangan na pag-isipan ng mabuti. Tinatry mong makaalis dun sa isang sitwasyon pero nahihirapan ka. You feel stuck dun sa isang situation sa buhay mo. Pero masaya ka naman kung ano yung dumarating sa buhay mo. May mga memories lang na hindi mo basta-basta maialis sa isipan mo. Clarify natin ang strength, the Emperor, and Ace of Wands. May bagong opportunity na papasok or sisimulan mo. Nakita ko na ngayon, andun yun mo na kung paano mo kontrolin yung sarili mo. Alam mo rin kung ano yung dapat na path na kailangan mong ma-achieve or makuha sa buhay. And gagawin mo lahat eh. Marami kang na-overcome na pagsubok at iyon yung isa sa naging inspirasyon mo para abutin yung mga pangarap mo. Clarify natin ang Judgment, Ten of Swords, and Six of Cups. Merong past person dito na nag-iisip na bumalik sa buhay mo. Pero mabigat na desisyon para to sa kanya kasi alam niya sa sarili niya na nag-end na yung situation. Some of you feel betrayed by someone. And andun pa rin yung iniisip mo pa rin na ibigay yung makakaya mo sa mga mahal mo sa buhay even though nangyari yon pero desisyon mo yon. Alam mo kung ano yung kinakaharap mo. Clarify natin ang Temperance, Six of Swords, and the Chariot. Unti-unti ka na nag-heal, nagiging okay. Marami ka mang pinagdaanan pero natuto ka naman doon. Some of you, nakikita ko na meron ka ditong gustong puntahan, gawin. Kailangan may balanse yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod. Habaan ng pasensya para sa mga desisyon mo. Hindi ka magkamali sa huli. Pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga pinagdadaanan mo at kinakaharap mong desisyon sa buhay. Clarify natin the Hierophant, Three of Cups, and Nine of Wands. Meron ditong magkakaroon ng pag-aayos. And natuto ka na kung ano yung mga nangyari before. Haharap ka man pero alam mo sa sarili mo na hindi ka na basta-basta magtitiwala. Alam mo kung ano yung tama para sa'yo. Clarify natin ang Three of Cups, Temperance, and Nine of Swords. May nagpapalungkot dito sa'yo at pinag-iisipan mong mabuti kung tama pa ba na ayusin yung mga nangyayari. Kasi may tao na gustong makipag-ayos, makipagkita, pero para sa'yo, hindi ka pa handa dun. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary, dear one. It's time to set this burden down. Keep only the lessons and the love. And leave everything else behind. You don't want it or need it and it's now gone. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mong kalimutan na yung mga nangyari na mabigat sa nakaraan. Kasi mahihirapan ka pa na dalhin yun sa kinabukasan mo.
yung burden na sobrang magpapabigat sa puso mo. Kung dala-dala mo pa yan sa araw-araw, paano ka pa makakapag-decide na harapin yung mga pinagdadaanan mo or makakabangon sa mga dumarating sa buhay mo? Either pagsubok man yan o desisyon sa buhay. Mahalaga na kailangan mong matutunan na may mga pagsubok na binibigay sa bawat isa sa atin na may aral, at mahalaga rin na kailangan mong alisin yung sarili mo dun sa mga nagpapabigat sa puso mo. Kapag na-stuck ka na dun sa isang sitwasyon na sobrang hirap makaalis, hindi ka makakabangon eh. Paano mo mararamdaman na may dumarating na pala na bago at masasaya para sa'yo kung nandun ka pa rin sa nakaraan? Isipin mo palagi na yung buhay natin ay maiksi lamang. Kailangan mong ibigay din yung magpapasaya sa puso mo at gawin yung sa tingin mo kaya mo para mapaunlad yung buhay mo. Hindi tayo mabubuhay ng panghabang buhay dito. Lahat tayo merong limitasyon. Kaya kung ano yung sa tingin mo kaya mo, ibigay mo yung best mo doon para ma-achieve yung goal mo, yung mga pangarap mo. And kung meron kang hindi makalimutan na sobrang masakit para sa'yo, unti-unti mo alisin yung mga masasakit na alaala or nangyari sa buhay mo para makabangon ka dun sa sitwasyon na yun. And pag-aralan mong mabuti na yung mga nangyayari sa buhay natin, pag-aralan mong maigi yung mga desisyon mo para pagdating sa huli, alam mo sa sarili mo na tama yung desisyon mong ginawa at hindi mo pagsisisihan. Magdasal ka lang palagi para makamit mo or maibigay sa'yo ng Diyos yung gusto mong mangyari sa buhay mo. At magabayan ka sa tamang path na gusto mong tahakin. At itong yung reading, Leo, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.